eto matindi. Eto matindi galing po sa Philippine Morning News. Ayan yung source natin. Sabi po dito mga kababayan, kasi sinisingil na ng taong bayan si Rodante Marcoleta sa kanyang pangako na 2,000 pababa libreng kuryente. Ngayon sabi po dito, basahin po natin. 2026 na. Pangako noong eleksyon ni Marcoleta, wala pang sinyalis na matutupad. Sabi pa dito, nabudol umano ang ilang taong bayan sa pangakong libreng kuryente ni Rodante Marcoleta noong nakaraang eleksyon. Ay sa ulat, marami ang natuwa sa ipinangako niya na lahat ng kumukonsumo ng 2,000 pesos pababa o kabilang sa mahihirap ay malilibre sa kuryente dahilan upang siya ay manalo mga kababayan. Ngayon, 2026 na daw. Wala pang kahit na anong sinyales na matutupad. Ito daw pong pangakong ito ni Senator Rodante Marcoleta. Parang katulad lang din nung 10,000 para sa bawat pamilyang Pilipino ni Alan Peter Cayetano na hindi naman po natupad-tupad. Dahil nga, inutulang ang mamamayang Pilipino at pinaasa lang sa wala. Ganyan po ang ginawa mga kababayan sa mamamayang Pilipino ni Alan Peter Cayetano na tinulad naman at ginaya naman ni Rodante Marcoleta. Alam naman po natin na suntok sa buwan at imposibleng mangyari ang mga bagay na yan. 'Di ba? Alam natin mga kababayan na napakahirap po na mangyari yung mga bagay na yan na yung kuryente maililibre basta 2,000 pababa yung konsumo mo. Di nalugi niya ng Meralco. 'Di ba mga kababayan? Excuse me. So sabi pa dito, tuloy pa natin. Eto pa daw. Samantala, ang ilang kasabay na politiko tulad ni Bam Aquino na nakatuon sa edukasyon ay nakapagtupad na ng kanilang mga programa at isinusulong pa ang mga ito. Samantalang si Marcoleta ay wala pa ring malinaw na progreso sa kanyang ipinangakong benepisyo. Binanggit pa ni Senador Rodante Marcoleta na ang gastusin sa libreng kuryente ang 194 billion na balak gamitin sa pamimigay ng ayuda sa mga nangangailangan mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi pa po natutupad at malabo na pong matupad. So ngayon, kung nanonood po dito yung mga office staff ni Senator Rodante Marcoleta, abay mahiya naman po kayo. Senator Rodante Marcoleta, kung nanonood din po kayo, abay sinisingil na po kayo ng mamamayang Pilipino. Buti pa po yung sinabi ni Presidente na pangarap niya noong 2022 na 20 pesos na bigas, nagkatotoo na po. Samantalang yung inyo pong pangako noong nagdaang eleksyon, hanggang ngayon wala pang sinyales kung ito po ba ay tinatrabaho nyo na or kung ito po ba ay natupad na po. Yan ang masaklap dyan. Huwag magsasalita ng isang bagay na hindi po kayang gawin. Kasi nakakahiya po sa taong bayan kapag umasa ang mamamayang Pilipino. Diba? Kasi mga kababayan, isipin nyo kung titingnan po natin, etong mga ipinangakong ito ni Rodante Marcoleta na hindi po niya natupad, dapat siya po ang tinatawag na budol Kasi maliwanag mga kababayan na ito po talaga ay pambubudol kung hindi niya po matutupad yan. Kasi suntok po talaga sa buwan, yang pangako po niyang yan. Suntok po talaga sa buwan yan. Diba? Na yung 2,000 pababa na kumukonsumo ng kuryente, malilibre. Suntok po talaga sa buwan yan. Kasi kung iisipin nyo po, yun nga mabawasan ng tax. Yung kuryente, pahirapan na. Eto pa kaya na mailibre? Yung mga kababayang Pilipino po natin? Paano yung lahat ng kumukonsumo ng 1,500 pababa? Di malilibre. Walang babayaran kada buwan. Diba mga kababayan, sana inisip muna yan ni Senator Rodante Marcoleta bago po siya nangako ng ganyan sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo, kung titingnan po natin, parang natutulog pa rin sila sa kangkungan Bakit po or sa pansitan? Bakit po natin nasabi? Kasi walang pinagkaiba yan sa sinasabi dito mga kababayan ni Rowena Guanzon na kung saan dito naman pinapalabas na si PBBM ang masama at si Sara Duterte ang mabuti. Kasi biruin nyo sabi dito pinagbigyan ka na nga without even condition. Wala raw demand si Sara Duterte tapos within 1 year,
Sinaksak pataliko daw po ni PBBM itong si Sara Duterte. Sa madalit salita, tinraidor daw po ni PBBM. Kahit alam naman po natin ang katotohanan na si Sara Duterte ang trumaidor kay Presidente, kay PBBM. So ngayon ito, play po natin itong sinasabi ni Guanzon. So, sino mabait? Si BBM o si Martin? Baka si BBM. Ang mabait. I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Kasi, bakit niya ginawa ito kay Sara Duterte? He begged her. He begged her Nagmakaawa daw si PBBM kay Sara to be his running mate. Or para daw maging kapareha sa darating na 2022 presidential election. siya ang vice president kung tatakbo si Sara president. Sara slid down. There were only 4 people in that room. BBM, Were you there? I mean, person A, and Sara. Ito ha, dito nyo malalaman mga kababayan kung bakit gustong patalsikin ngayon si Boji D. Si House Speaker Boji D, mga kababayan, dahil nga ang gusto talagang ipalit dyan ng mga DD-set ay walang iba kung hindi etong si Gloria. Ngayon, yung tinutukoy niya na si A dito, siguro yan po si Gloria, maalin po kay Gloria o kay Chavit. Ano po, kasi may binabanggit po siyang pangalan dito na letter A. The person A told me. So, Nagsabi sa kanya. pinagbigyan ka na without even conditions kung kanino yung secretary of ganito, portfolio akin, ganyan. Wala daw demand si Sara Duterte. Tapos within 1 year, sinaksak mo na. Pinalitan mo yung speaker, dapat si GMA yung speaker. Kasi Pinalitan daw yung speaker, dapat daw si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo. Alam naman natin na kapag ka ang nangyari na naging speaker yung si Gloria Macapagal Arroyo, alam natin pwede nilang isulong yung impeachment laban po kay PBBM. At kapag ka nangyari yan, automatic mga kababayan, kapag ka nagtagumpay sila sa plano nilang yan, mapapaalis po nila sa pwesto si PBBM. And then, ang iuupo nilang presidente ay walang iba kung hindi etong si Sara Duterte na walang kabilib-bilib sa kanyang sarili na siya ay mananalo sa 2028. Anyway, tuloy pa natin. Kasi ang gusto talaga ni Martin Luther King Romualdez, siya ang speaker because he wanted to be the next president. So, inintriga niya ngayon si BBM. Na yan, si Sara, sasaksakin ka niya, and she's gonna topple you. Ito Hello? po naman. Kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place? Totoo naman mga kababayan. Ano ba ginawa ni Sara Duterte nung pinagkatiwalaan siya ni PBBM? Nung si PBBM ay pumunta ng ibang bansa. Di ba pumunta siya sa rally ng tatay niya na kung saan tinatawag na bangag si PBBM? Di ba pag ano yun? Pagtataksil yun mga kababayan sa tiwala ng presidente kay Sara. For president. Nandun na yun sa kanya, na silver, golden platter. Kasi lang, pag alam mo, pag nagko-cocaine, napapraning. Paranoia. Yeah, paranoia is really a Nakatingin lang si Ramon Tulfo, no? symptom Anong mga of signs na cocaine anong mga addiction. signs na nagko-cocaine si BBM? Ayan. With apologies to those who have Tourette syndrome na mga PWD, ha? Oo. Tingnan itong Joe. Di ba? Yun lang. Di ba? I became famous nung kampanya, may hawak akong Coca-Cola. May inom ako, tapos gumagano'n yung Joe. That's cocaine, Joe. Kita mo yung gritting of the teeth. Nag-grit yung teeth. That's cocaine. Yun lang yung basihan ni Rowena Guanzon. Di ba mga kababayan? Napakababaw. Napakababaw ng basihan mga kababayan ni Rowena Guanzon sa accusation nila kay PBBM. Maliwanag na kaya nag-iba ang mood ni Rowena Guanzon. Dati hindi naman kumakampi sa mga Duterte yan. Ngayon biglaan kumakampi na. Alam nyo na kung anong dahilan. Pero maliwanag kasi dito, ang nag-traidor po talaga sa tiwala na PBBM walang iba kung hindi etong si Sara Duterte. Ginawa siyang caretaker dati ng bansa. Pero dahil nga mga kababayan, tinabla niya etong si PBBM, pumunta siya dun sa rally, tumatawa-tawa pa daw siya habang tinatawag na bangag ni Duterte, ni Digong, etong si PBBM. Dun pa lang makikita nyo na talagang pinagtaksilan ni Sara Duterte ang ating mahal na presidente. Ako mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi ko makakalimutan yung araw na yon.
Kasi yun yung araw na sinabi ko na kapag ka pumunta si Sara Duterte doon sa rally na yun na kung saan sinisira ng kanyang mga kaalyado, si PBBM, talaga magbibitaw po ako ng suporta sa Uniteam. Pipili ako ng isa, mga kababayan, na mas karapat dapat. Which is nangyari nga. Dahil nga, pumunta si Sara Duterte doon sa rally at pinapanood yung kanyang ama na tinatawag na bangag, si PBBM. Kaya nagbitaw po tayo ng suporta kay Sara noon. Diba, mga kababayan? So ngayon, sa akin, yung sinasabi dito ni Rowena Guanzon, syempre pananaw niya yan. Pero maling-mali po yan, mga kababayan. Dahil from the start, alam naman po natin kung sino ang sumira sa tiwala ng bawat isa. Kaya nga, mga kababayan, nagkawatak-watak yung Uniteam. Dahil nga, sinira ni Sara Duterte ang tiwala ni PBBM. Sinaksak niya patalikod si PBBM at pumunta siya sa rally ng kanyang tatay nung tinatawag ni Duterte na bangag. Ito pong ating mahal na presidente. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dyan? Ako, paniniwala ako dyan kaya ngayon niluluto nila na pasikatin ng pasikatin itong si Sara dahil nga maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang kailangan nila makakuha ng maraming suporta na susuporta kay Sara Duterte dahil alam nila sa sarili nila na mahihirapan si Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Dahil nga, kung ngayon pa nga lang, alam na ng taong bayan na si Sara ay tatakbo, malaki ang posibilidad na mapatulad po talaga yan kay Binay. Ano po noong 2016 na mabango sa una, pero pagdating sa huli, mga kababayan, nawawala din yung pangalan. Ano po, anyway, kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo.